Mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa akin channel. Ito, meron pong video po mga kabida. Latest video po ito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano po, no? Sa loob mismo ito ng eroplano mga kabida. No? Bago lang po ito. Actually, it was bound for the Netherlands na po. Ano? Kasi galing Dubai. No? Ito hong eroplano na sinakyan po ng dating Pangulo. Ano po? Kasama po itong si Bingbong Mijaldea, ano po, na may mensahe po itong si dating Pangulong Duterte mga kabida sa mga sundalo, sa mga pulis, ano, lalong-lalo na po yung nangyari po during sa kanyang administrasyon. Very amazing talaga itong ginawa po ng dating Pangulo, ano po. In-exonerate po niya yung lahat, yung mga sundalo, mga pulis, inako po niya yung mga responsibilidad, no? Yung kung ano man pong nangyari nung kanyang administrasyon, inako po niya lahat po ito mga kabida ngayon, ano? At sabi po niya, kung destined talaga na ito po yung mangyari sa kanya o sa kanya, is so be it, ano po, no? Yung kanyang sinabi, okay? Haharapin po niya yung lahat po ng mga akusasyon, lahat po ng kaso na isinampa po laban sa kanya doon ho sa International Criminal Court. At nilinaw po niya, it will be a long legal battle po daw mga kabida, sabi po ng dating Pangulo. Pakinggan muna natin itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. To my countrymen, just to give you the current situation, I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai, stopover for it's a long haul, it's a long flight. Okay ako, do not worry. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military, na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve my country, at so be it. Kung ganun ang destiny ko. Salamat. Ayun po mga kabida, nakakaantig sa puso, ano? Ito hong kanyang mensahe, lalong-lalo na po doon ho sa mga pulis at sa mga sundalo, ano po. Dito pa lang po mga kabida, masisense mo na talaga, no, sa kanya na mahal talaga niya yung mga sundalo, yung mga pulis, ano. Kasi paulit-ulit yung sinabi po niya noon, no, na kung maalala ko po, no, na mahal talaga niya yung mga sundalo po, mga pulis. Kaya yun yung rason po mga kabida bakit po niya tinaasan po yung sweldo po ng mga pulis, mga sundalo, at saka lahat po ng mga uniform personnel, no? Kasi ho, naiintindihan po niya yung hirap at kadelikado po ng kanila pong trabaho, no? Bilang mga law enforcers po mga kabida, no po. So yun po mga kabida, no? Baka yun na po yung last na message po na marinig po natin, ano, mula po sa dating Pangulo. Bawal na po yung magsasalita po siya, ano po, no? Dahil yun nga,
under jurisdiction na po siya ng International Criminal Court. Ano po? Hindi po natin alam kung ano po yung mangyayari po sa dating Pangulo, ano? Considering, sabi nga niya it will be a long legal battle po mga kabida. Kung magtuloy-tuloy po ito, yung hearing po mga kabida, yung trial po ay matuloy, yun nga, doon na po siya sa loob po ng detention cell po mga kabida ng ICC, ano? Kung maalala po natin mga kabida, nung mga sinabi po ng dating Pangulo, nung nandito pa po sa Pilipinas, at paulit-ulit yan sinabi niya, no? In fact, during the Quadcom hearing, sinabi po ng dating Pangulo, yung mga nangyari po within his administration, yung mga alleged na killings, no? Hindi naman po talaga state sanction yun, ano? May mga pulis na gumawa ng mga hindi ho maganda, no? Doon ho sa mga tao, pero it was not really sanctioned by the state. Hindi utos po ng Pangulo yon, ano? Okay? So, paano po ma-justify na yung mga sinasabi po ng mga complainants na mga human rights advocates, napakarami hong nabiktima po sa kanya hong kampanya during the time, ano? Umabot nga ng 30,000 daw di ba? Hindi lahat yun. Biktima po ng operation po ng PNP, ano? Okay? Siguro, baka sinali na po yung iba, ano? Kahit na po yung namatay sa sakit, baka sinali na po yun doon, ano? Diba? So, ang sabi talaga, instruction talaga ng dating Pangulong Duterte during that time, pag manlaban, yun na po yun, ano? Mga kabida. Hindi po, kahit na hindi po lumaban, ipapapaya mo na, di ba? Hindi naman po ganun. Di ba? Hindi ganun yun So, yun po. Actually, it will become more complicated po mga kabida pagdating ho doon ho sa trial kung matutuloy po yung trial, ano? Okay? Magdidepende na po yan sa mga ebidensya. Of course, both camps, papalabas po ng ebidensya yan, ano? Supporting evidence dun sa kanilang claim. Like for example, sa part po ng dating Pangulo, isasabihin po niya, hindi naman po state sanction yung mga nangyari, ano? Okay? So magpapalabas po siya ng ebidensya. The same with doon ho sa mga complainants. Magpapalabas po sila ng ebidensya na ito po ay state sanction. Utos po ito ng Pangulo. Okay? Kailangan pong i-establish po yan, ano? Ng mga abogado po ng complainant na itong nangyari po sa Pilipinas during the time of Duterte, utos ng Pangulo yun. Sinabi po talaga ng Pangulo, okay, ipapapaya mo yan. Parang ganun. Diba? So, yun po, no? Again, it will be a long battle, long legal battle, sabi po ng dating Pangulo. So, aabangan na lang po natin yan mga kabida kung ano yung magiging resulta dyan ho sa battle na yan. Ang pagkakaalam ko po, i-assert po ng dating Pangulo yung kanya hong karapatan, ano? Na diniprive po sa kanya po mga kabida o mga kabida during the time na inarrest po siya, no? Baka ho, hindi ho aabot sa trial, no? Ito hong kanyang kaso po mga kabida because of technicalities. Kasi pwede hong i-argue po ng dating Pangulo po mga kabida yung kanya hong karapatan na diniprive po sa kanya ng mga arresting officers during the arrest. Okay? Kasi alam naman po natin na mayroon pong ni-raise po ngayon. No? In fact, sa mga social media, may mga commentaries po yung mga legal experts, yung mga abogado, na may mga alituntunin doon ho sa Article 59 sa Rome Statute po mga kabida na hindi ho nasunod. Okay? Like for example na lang po, yung isang step po doon na after the arrest, kailangan po yung akusado, yung arrested person, dadalhin kaagad doon ho sa isang competent judicial authority o yung court, ano po, sa isang custodial state. Yung custodial state na sinasabi doon, yung Pilipinas, kung saan po dito ho nagsimula ito hong arrested person, ano? So wala hong nangyari yan. From the airport, from the NAIA, kung saan lumapag yung eroplano ni Digong,
ay tumungo kaagad doon ho sa Villamor Air Base. Yung Villamor Air Base po ay hindi ho judicial authority yon, ano? Isa pong kampo ng mga sundalo yun, di ba? At doon na po sila nagtagal hanggang umabot po ng gabi, hanggang lumipad yung eroplano na sinakyan po ng dating Pangulo po, mga kabida. So nangyari po ba yung kailangan dalhin ang akusado or arrested person doon sa korte? Hindi po nangyari yon, ano? Okay, pangalawa po, yung number 3 po ng Article 59 po ng Rome Statute na kailangan po bigyan po ng pagkakataon ang isang akusado or arrested person na mag-apply for interim release pending arrest, mga kabida. Okay? So, hindi po nangyari yon. Okay? Lumipad na lang pong yung eroplano po, mga kabida, hindi po nangyari yun, hindi po nabigyan po ng pagkakataon yung akusado o arrested person. So, dami pong mga lapses po. Yung mga procedural lapses po, mga kabida, marami pong na-discovery po, mga kabida, yung mga abogado po, no, ng dating Pangulo. So, pwedeng gawing argument yan, mga kabida, ng dating Pangulo bago ho mag-umpisa po itong actual trial, no, doon ho sa International Criminal Court. So, aabangan na lang po natin yan sa mga darating po ng mga araw kung ano po yung mangyayari po sa kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Thank you very much po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.